sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang mamatay. Pilipos 1:21. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso kong ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo, ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo, ang alay ko. Para yung siya, nanay ko, mapagmahal siyang nanay. Wala kaming masasabi, wala pang maliliit pa kami ang hindi kami nakakatingin na paano sa kanya. Hanggang sa nagkaroon na lang kami ng asawa at anak. Mapagmahal na nanay, si nanay. Kaya wala ko kami sabi sa kanya. Mahal na mahal namin siya. Kaya mamamiss namin sa kanya. Yung tuwing uwi kami dito, sabihin niya na nandito naman ang mga apo ko. Kaya ngayon uwi kami, wala na kami uwian na magsasalubong sa amin pag umuwi kami dito. Kaya nakakabigla din na
nangyari kay nanay. Sabi ko nga sa kanya, doon muna siya sa akin. Pero hindi niya kayang iwan yung dalawa niya ako. Gusto niya rin nga po doon sa akin. Pero hindi niya talaga may mandal mga apo niya at si Rindel. Kasi wala daw mag-intindi sa kanya. Kaya sabi ko, wala akong kalay talaga. Ayaw mo talaga dito sa akin. Kaya, naisip ko nung sinabi uwi kami dito. Wala na kami. Nanay. Wala na si Papa. Ang dalawang kapatid ko. Pero uwi pa rin ako dito para sa mga kapatid ko. Pasyalan ko na lang sila. Kasi may pamilya din niya ako. Kaya wala na akong masabi sa nanay ko. Mahal na mahal ko yan. Proud na proud ako na naging nanay namin siya. Sobrang bait sa amin. Kahit maliit hanggang sa laki kami, hindi kami nakatikim ng palo sa kanya. Hanggang salita lang ang kuha namin sa kanya. Kaya Nay, maraming salamat sa pag-aruga mo sa akin. Kasi ganun talaga, Nay. Talagang iniwan mo na kami ng mga kapatid ko. Kaya mag-aw ka na alagaan yung kapatid ko. Talaga ako sila. Pati yung si Kurt at si Bibi. Kami na lang ang tatayo ng bilang magulang sa mga kapatid ko at sa mga pamangkin ko. Nay, sana kung saan ka man, sana masaya ka na. Yun lang. Maraming salamat talaga, Nay. Hindi ka mawawala sa puso't isipan namin. Mahal na mahal ka namin, Nay. Nay, maraming salamat sa lahat-lahat sa ginawa mo sa akin. At sa nagawa ko man noon na naging matigas ang ulo ko. Maraming salamat, Nay. Sana kung saan ka man ngayon, sana masaya ka na doon kung saan ka man ngayon, Nay. Pero nandito ka lang sa amin. Sa akin, hindi ka namin kakalimutan, Nay. Sana pati mga puno mo pupubayaan, subaybayan mo lagi. Maraming salamat, Nay. At tigas man ang ulo ko. Buhay ka pa. Pero mayroon pa mo. Sorry sa lahat Uy, na nagawa ko. Si nanay, mabait na ina na magulang. Mahal na mahal namin yan si nanay. Umuwi ako dito para sa kanya. Kasi pinauwi ako ng ate ko at ng kuya ko. Para daw alagaan siya nung namatay ang papa namin. Kaya nag-desisyon ako na umuwi dito sa amin. Kaya si nanay, wala akong masabi. Atiran ko siya dito ng ulam. Kung hindi ko man siya matiran ng ulam, hindi ko siya masilip. Nagatampo siya sa akin. Sinusuyo ko naman siya. Sinusuyo ko siya. Pinapatawad niya naman ako. Kaya wala akong masabi kay nanay. Sobrang bait niya. Tsaka lagi ko siya kinukutuhan. Pinupuntahan niya ako sa bahay ng tanghaling tapat para lang magpakuto. Yun ang gusto ko sa kanya. Lagi. At nililinisan ko ang kanyang kuko. Yan kasi ang gusto niya. Ang anak ko, pag pinapahalo namin, pinapagalitan namin mag-asawa, umuwi ang anak ko dito, may bag, tinatanong niya ang anak ko, bakit? Nagsusumbong ang anak ko sa kanya, pinupuntahan niya kami mag-asawa sa bahay, sinasabi niya, inaano daw namin ang anak namin, kaya kinakampihan niya ang anak ko.
Kaya wala akong masabi kay nanay, maaruga siya, malambing sa kanyang mga apo. Mahal na mahal niya ang kanyang mga apo, mahaba ang kanyang pag-unawa. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Kung saan, nay, kung saan ka man ngayon, gabayan mo na lang kami palagi, magkakapatid at ang iyong mga apo. Mahal na mahal ka namin, nay. Yun lang po. Sa akin, si nanay, tulad din ng maraming ina na si nanay walang katulad. Yung maruga, maalalanin. Si nanay, si nanay, malawak yung kanyang pag-unawa. Hindi nagatayon ng sa mananloob. Marami akong mamiss kay nanay. Kaya nabigla din ako na nawala siya. Biglaan, yung last na way pa namin nung malakas pa siya nung nakarang linggo. Halos kwentuhan pa kami. Tapos, yun, tuwing week kasi namin dito, dinadala namin yan ni Mrs. ng saging, paborito niya. Yun ang binibili niya sa amin Nadala namin siya ng saging, mansanas, mga gano'n, yung prutas. Yung kay nanay lang kasi, yung dalawang apo niya talaga yung kanyang nililingon Yung dinadala namin yan dito, sa doon, binibigay niya sa dalawang apo niya. Kaya, maraming salamat kay nanay talaga na kanyang pagmamahal sa amin, lalo sa apo niya kay Mara. Salamat, nay. Siguro masaya na rin kami kasi maluwan ka na dyan, tanggapin na lang namin. Sa ngayon siguro mabigat para sa amin. Sa tuwing uwi kami dito siguro laging hanapin kita. Kaya salamat, nay. Sorry sa lahat ng pagkukulang namin magkakapatid. Maraming salamat. Mamiss ka namin lahat. Ito, huwag kang mag-alala sa mga sapo mo. Huwag mo na silang lingunin. Pagtulungan na lang namin magkakapatid. Mahal na mahal ka namin, nanay. Salamat. Salamat po sa lahat ng pag-aruga, pagmamahal sa amin magina sa kay Che. Maraming salamat, nanay. Yan po. Sobrang bait po niya. Oo, sabi. Alam mo po si nanay. Kahit po naging pasaway ako sa kanya, hindi ko po siya nakakalimutan. Yung abot po nga agad Nay, mahal na mahal po siya, nay. Gabi na po kami. Nay, kahit naging pasaway ako, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-aalaga niyo sa akin. Kaya hindi po ako naging mabuting anak sa inyo. Alam ko kung mahal na mahal niyo po ako. Nay, mahal na mahal din po kita, nay. Nalagaan niya ako araw-araw. Tapos, dubang pinin. Ano pa? Pinapakain niya ako. Tapos, hindi niya ako napagalitan. Tapos, mabait siyang nanay. Ang paa mo? Tapos, mapagmahal ang nanay. Kaya hindi ko siya kakalimutan ng tawa na yun. Nanay, bangon ako. Bigyan mo pa ako ng mga sakit. Bigyan niyo pa ako ng talino at saka. Mahal niyo po ka, managkala. Nagmahal naman kita.
sa nanay. Tapos na. Si Manding Lucia para sa akin mabait. Mabait na tiya. Ulirang nanay. Ulirang lula. Kaya lang, siguro, siyempre, ang buhay niya talaga siguro hanggang doon na lang. Wala na rin tayong magawa. At kasi ang matanda na ito, pag makita ako, minsan, nayaya ko sa bahay. Minsan, ayaw rin magsama, siguro nahiya rin. Eh, kuminsan nga, ginayaya ko dun sa bahay, napainom ko ng, kung may gatas ako, gatas. Kung wala naman ako gatas, kape. Kung nabigyan ko ng biskwit. Kaya lang, sabi ko nga sa matanda rin na ito, Manding Lucia, ito kainin mo na, huwag mo na dalhin sa bahay mo. Dito mo na lang kainin. Kaya, kaya ngayon, ang ko na lang sa mga anak niya, ngayon, malaman nyo na wala na kayong nanay. Mahirap ang walang nanay. Di bali ang may tatay, wag lang ang walang nanay. Ngayon, maranasan nyo na mauwi kayo sa bahay nyo. Wala na kayong tawaging nanay. Oh, sino pa magpapakain sa inyo? Eh, wala na kayong nanay. Kaya sana, Manding Lucia, kung saan ka man naroon, gabayan mo na lang mga anak mo na liwanagan mo ang kanilang kaisipan na ma-realize rin nila ang pagkakamali nila. Kasi ang anak, bago makaisip ang pagkakamali, pag wala ng magulang. Kasi naranasan ko yan noon, na ko rin ng magulang ko, siyempre hindi rin talaga maiwasan na hindi ka rin pero nung nagkaroon na ako ng pamilya, doon ko rin na-realize na tama pala ang magulang. Ang magulang pala gasalita sa anak para sa kabutihan natin na mga anak, hindi para sa kanila. Kaso lang nga, may mga anak rin na, hindi naman lahat, mayroon pa rin mabuting anak. May anak rin talaga na matigas ang ulo. Kaya Manding Lucia, gabayan mo na lang kami, lahat kami ng mga pamangkin mo. Gabayan mo kami na sana maging okay pa ang buhay namin. Hindi ko rin alam kung ako maghahaba din ang buhay ko na maanuhan ko pa rin ang mga anak ko. Mabuti ka nga Manding Lucia, nakapahinga ka na, hindi mo na alam ang mga darating na problema, mga darating na kalamidad dito sa ating lugar. Kaya Manding, wala akong masabi, napakabait mo talaga. Wala rin akong masabi sa'yo. Kaso lang nga, minsan, siguro ganyan lang talaga ang buhay natin. Kasi nasa isip ko, minsan nakaano sa isip ko, kung ikaw lang sana siguro may pera, baka umaba pa rin ang buhay mo. Yanuin natin talagang ganyan lang talaga siguro. Kaya Manding Lucia, ano ka na, yung wag mo nang isipin ng mga naiwan dito, siguro mga naiwan mo kahit papaano, halagaan na rin lang nila yan. Dahil naging mabuti kang ina sa mga anak mo. Kaso lang, hindi ko naman nila lahat ng mga anak mo. Ay ako, ganyan din. May anak ka rin talagang may matigas ang ulo. May anak ka rin na nagmamahal sa'yo. Di ba sinabi mo sa akin kung sino ang nag-aalaga sa'yo, na malalahanin na anak mo kung sino yon? Si Good Boy, ang sinabi mo talaga sa akin, na si Good Boy ang malalahanin sa'yo na anak mo. O ngayon yan, ngayon ito nakabidyo para malaman ng tao kung sino man nakapanood. Basta ang sinabi mo sa akin, ang malalahanin mong anak, si Good Boy. Yun lang ang sinabi mo sa akin. Sige Manding Lucia, ano ka na, wag ka na mag-alala dito sa mga naiwan. Siguro kayang-kaya na rin nila yan. Yun lang. Para sa akin, yung tita ko si Tita Lucia, mabait po yan sa amin. Nakita niya ako, sabi niya, Ning, wala kang pira dyan. Ang ginagawa ko, tilos pag gano'n na lang, pag may pira ako, abutan naman kita. Kaya ang masasabi ko sa tiyahin ko na ito, napakabait talaga. Pag ang mga anak ko dito ay si Carlo, sabi ko, Tilos, gabayan mo rin ang mga anak ko dyan, subaybayan mo. O sige, akong bahala. Kasi barkada yan ang mga anak niya, yung anak ko. Mahal na mahal niya yan ang mga anak ko dito pag pumunta ng baryo. Tapos itong umani kami ng sibuyas,
Naglambing siya kay Ricky. Sabi niya, Rek, pabalato din. Sabi niya gano'n. Sige, Tilos, sabihin ko kay Diday. Ang ginawa ko, nakita ko sa Tilos, binigyan ko siya. Ang lundag-lundag niya, niyakap niya ako. Sabi niya, ay Ning, salamat Ning sa pamangkin ko na ito. Napakabait mo. Sana marami ka pang aaninin pagdating na sunod na ani mo ng sibuyas. Kaya wala na rin ako masabi dito sa tiyahin ko na ito. Napakabait po talaga. At mapagmahal po siya sa mga anak niya. Yun lang po ang akin. Napakabait talaga. Kaya Tilos, kung saan ka man naroon sana, maging ano naman ang ano mo doon sa kabilang buhay na. At ang mga anak mo, subaybayan na lang mo. Huwag mo na lang nang pabayaan mga anak mo. Yun lang po. Araw-araw yun sa bahay. Nag-aapi pa ngayon sa bahay. Tapos sabi sa akin na, Iyo, maganuan mo na ng ano, ng gulay-gulay dyan. Talbos ka muna. Ginagaluan ko rin yan. Tapos ganyan pang nangyari sa akin. Sabi niya, Iyo, pawiting ka muna Iyo. Doon sa ano, nagalibot-libot ako sa witingan. Tapos ginabigay ko rin sa kanya. Malakas sa titos yun. Duyan pa, nag-duyan-duyan. Hindi ko akalain pala. Mawawala rin. Pati nga kalabasan niya dyan. Sabi niya, Yo, pag to na ano na yung kalabasa yo, mag-gulay tayo dalawa. Sabi ko, sige, mag-ano rin ako ng ano, gulay. Gulayan kita. Sa Timaring, nagbigay rin ng gulay dito. Sabi ko, Timaring, ano mo kaya Tilos ng gulay? Sa Timaring, sana mag-salita rin. Nanaya na si Timaring eh. Hindi nga naka-prime. Sabi ko, Tilos, araw-araw pa sa bahay. Hindi mo pati ako nag-ano sa bahay. Hindi ko akalain mawala ka. Lakas-lakas mo, Tilos. Sa duyan ka, tapos ngayon, diyan ka na. Tahay ko rin sa bahay, kakape. Kung ano-anong hiningi niya, nagbigay rin ako sa kanya. Tapos ito na rin ba nangyari sa kanya. Si rin din nga, ginabugtusan niya rin. Gabi-gabi gawi. Gabi-gabi uwi. Gakalampag ang ano, pinto. Sabi ko, Tilos, hayaan mo si rin rin. Bugtas lang sa'yo yan. Sabi ko, pag na wala sinari mo, pag nalibing na, paano kaya palagayan mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, ano daw siya, mag-aaral. Sige, mag-aaral ka. Tapusin mo na yung grade 12 mo. Ako naawa rin sa kanya. Bago sa 2 bata. Paano kaya yun? Paano gagawin nila? Ganito pala. Bukas na bibing mo, Tilos. Ano sila? Iwanan mo na. Pangiwan ka na. Kahit anong problema mo, di ba, ginasabi mo sa akin. Hindi lang kasumbong ka rin sa akin eh. Yung sa bahay, punta-punta ka. Kay ni Karte. Si Bibi, kalaro doon. Ngayon, wala na. Hindi ka nakapunta sa bahay. Magkape, kain. Hindi na. Ang ano ko sa pinsan ko, mabait siya. Mahal nila ako. Kaya ako nandito ngayon sa tabi niya dahil sa kanya. Kasi wala naman siyang masabi sa akin, wala rin akong masabi sa kanya. Kaya mahal ko ang kapatid ko at paano, alam ko wala na sila magulang. Kahit anong sabihin ng tao sa akin, hindi ko siya maano. Tuwing alis ko, sasabihin niya ako, magbalik ako. Kahit hindi ako payagan ng mga anak ko, nauwi ako dito. Sila pa rin ang
Lagi kong naalala, tawag ako dito sa mga kapitbahay nila. Lagi ko siyang ginagkumusta kung paano na siya. Wala akong masabi sa kapatid ko na yan. Matagal nang pagmulat simula nung bata sila hanggang sa nagkapamilya sila. Wala akong masabi sa kanila. Mahal nila ako, mahal ko silang lahat. Hanggang sa mga anak na kanila. Wala akong masabi. Mga bining ko sa kanya. Tapos po ako nagmamahal sa pamilya niya sa kanya. Sa lahat ng pamilya namin. Kaya nandito ako ngayon. Hindi ko siya nakalimutan kahit kailan. Tuwing magdating siya sa akin, ako nang papaalala sa kanya magpa-doktor, magpa-check up, gano'n. Sa mga anak niya, laging dating sa akin, bakit ganito ang mga anak ko? Sabi niya sa akin. Nung magkasakit ang mga anak niya, ako may sabi sa kanya, na ipa-check up ko ang mga anak niya, samahan ko. Samahan ko yan mga anak niya. Kaya wala akong masabi sa pamilya namin. Maliban lang sa iba. Kaya, Neng, kung narinig mo ako, andito ako sa mga anak mo. Nung malagutan ka ng hininga mo, wala akong sabi mo, pinanagan mo ako umuwi sa bahay, di ba? Hindi ko rin alam na gano'n ang nangyari sa iyo. Kaya, magpasensyahan mo ako, kung kita na talungan sa linggo. Ano sa akin. Kaya nandito ako ngayon. Kaya paalam, Neng. Ang mga anak mo, andito ako palagi. Lalo na sa bungso mo, gusto niya, dito ako sa kanya. Naman sabi ko, mga pamangkin ko, tatlo na lang kayo maiwan dito. Magmahalan kayo, mahalin niyo si ate mo. Dalawang ate mo na lang, mga kapatid mo, ilan pa kayo? Sabi ko ganyan. Magmahalan kayo. Rin, paalala ko sa iyo. Ngayon na lang kayo magkikita ni nanay mo. Sana ako na lang maging nanay niyo kung anong payo ko sa inyo. Pakinggan niyo naman ako. Mahal ko kayo. Kung hindi ko kayo mahal, wala ako dito ngayon. Dahil si nanay mo lang lagi ang inaano ko. Kahit malaya ako. Hindi ko siya nakakalimutan. Kaya kayong tatlong lalaki, sana sama-sama kayo, walang mag-aaway. Si ate mo, mahalin nyo. Wala akong mabalita na hindi naman na araw-gabi nandito ako sa tabi nyo. Kung noon, magusto kayo, wala si nanay mo. Ngayon, lingunin nyo naman ako. Dahil kung kayo magka-problema dito, unang-unang tawagin ako ng mga kapatid nyo ako. Wala kasi man tutulong sa inyo, kundi ako rin eh. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko kayo iiwanan. Kaya, makabalik ka na. Hindi ko kayo iiwan. Nandito lang ako. Alam naman yun ni nanay mo kung gaano ako magmahal sa inyo, di ba? Dahil kayo lang ang pamilya ko dito, mga anak ko wala dito. Kayo ang pamilya ko naiiwan sa akin. Kaya magpakabait kayo sa akin. Kung may nararamdaman kayo, sabihin nyo sa ate mo, ate, punta mo si ante doon. Magaganito ako, may sakit ako, ganun. Wala naman ibang tao lalapit sa inyo. Ako lang naman ang lalapitan. Di ba gusto mo dito ako? Hindi naman pwede. Nandyan lang ako. Hindi ko kayo, wala kayo ibang takbo dito, hindi ako rin lang. Simula naman ako lang naman tumutulong sa inyo. Wala yung mga anak ko dito. Wala ang pamilya ko. Masaya ako kung kapiling ko lagi tinanan mo. Kaya pag ko galing Oriental, di ba? Dito ganang punta ko. Ay, magpakabait kayo ng tatlong lalaki. Kayo na lang, walang pamilya. Ano po?
Si Mami Luz po, siya po yung ginatawag kong Mami Luz. Yun po yung tawag ko sa kanya. Kasi kahit anong problema ko, sinasabi ko sa kanya. Kasi siya na rin yung naging pangalawang lola ko simula yung namatay yung lola ko. Siya yun nandyan para makinig sa akin. Tsaka, pag pumupunta ko ulit sa bahay nila, nandyan siya agad. Sinasalubong niya, Nick, dito ka na rin, dito ka, kwentuhan tayo. Ubanan mo ko. Ngayon, wala na akong malatawag na Mami doon. Wala na sa amin magapakuto, magapabunot ng uban. Tsaka pag nagalaba ako, wala namang bibiro sa akin na laban mo rin na yung damit mo, mamis mo. Wala na akong kakwentuhan. Wala na akong masasabihan ng mga problema ko. Kasi lahat ng mga sama ng loob ko, mga problema ko, sa kanya ko ginakwento simula yung namatay yung lola ko. Kaya yung namatay si Lola Luz, nasa school ako yun. Nag-chat sa akin yung tito ko. Napatay na nga si Lola Luz. Hindi ko yun na-expect na ganun nga. Kasi biglaan. Kasi yung umaga na yun, habang naliligo ako, nandyan siya. Sabi niya, Nek, aga mo nagising ako. Kala ko wala kayong photo. Sabi ko sa kanya, meron po. Tsaka, sabi niya, mag-aral ng mabuti ha. Tulungan mo ko kung makagraduate ka man. Nandito lang ako para palalanan ko sa mga ayun. Wala na akong nalalas. Wala na akong manatawag na Mami Luz. Kaya hindi ko man ina-expect na mamamatay si Lola Luz. Kasi hindi ko naman talaga akalain na yun nga. Biglaan na lang yun nawala. Kaya Lola Luz, kung saan ka man, sana gabayan mo na lang ako. Kung saan ka man pumunta, saan man mo pumunta, gabayan mo na lang ako. Ayun, mahal na mahal kita, Lola Luz. Nasaan ka ngayon?
bago ang landas ng buhay. Kung wala ka sa piling, o aking inay, dasal ko sa ating may kapal, sana'y ibalik niya ang mahal kong inay. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko.